take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and seek. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart to make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Palakpakan tayo ng Diyos. Hallelujah. Praise your name, O Lord. Praise the Lord. Payapayabak po. Maniwala ko po ng Diyos. Tikila na katamo po, kapamilat tanda po din panalangin, at kaya katamong pamag samba, kapamilat tanda po din kanta. Maniwala ko rin po na may kasamba tamo, kaya katamo pong pamagkalub, kaya katamo pong love offering kay Diyos. Praise God. Nung atin ko pong Bible, buklatala po King Matthew chapter 4, verses 1 up to 11. Alakad tamo po bilang pamagalang kay Ama na po ng Diyos. Matthew chapter 4, verses 1 up to 11. Kaya pong mamasa ko po New International Version.
Matthew chapter 4, verses 1 up to 11. Ikit na po. Matthew chapter 4, verses 1 up to 11. Ano po? King NIV. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down. For it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Then the devil left him, and angels came and attended him. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isang panibagong araw na kami po ay pwedeng sumamba at magpuri, magbigay ng parangal sa iyo, paggalang, Panginoon, kasama ang aming mga kapatid. Hinihiling namin, O Diyos, ang iyong pagsama sa amin. Lord God, ang nasa namin kami ay makasamba, makapagpuri. Ang nasa namin, O Diyos, ikaw ay matuwa sa aming mga buhay. At hinihiling din po namin, O Diyos, maliwanagan kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng kakayahan upang maintindihan kung ano ang sinasabi ng iyong mga salita, Panginoon, at may apply po namin sa aming mga buhay. Buksan mo ang aming mga kaisipan at puso upang maintindihan namin, upang meron kaming tamang pag-apply nito sa aming mga buhay, Panginoon. Turuan mo kami na tanggapin ito as they are, your word. Inihiling din po namin na ito ay may pangaral ng tama. Dalangin namin, O Diyos, ng katotohanan parating may pangaral sa church na ito. At kami ay tatayo, Panginoon, ayon doon sa panuntunan ng iyong mga salita. Sinasambakan namin, O Diyos, at pinupuri, pinaparangalan, pinapasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mayari na po yung bakasyon, darahing estudyante. Bukas, atin na pong klase. At sa guli, milabas siya po yung 2 bulan. Po, kabilis. Po, mabilis muna naman kanyan, kaya na po ni 5 bulan, Pasko na naman. Anyway, ang klase po ay panahon ng pag-aaral. Siyempre, ito rin ay panahon ng mga exams. Ano po? Ayaw natin ng mga ganyan. Ano po? Ay gusto pala ng mga teacher. Yung mga estudyante, ayaw. But life is a series of tests. Life is a series of tests. And in every test that we will face in life, dapat merong mga lessons. Ganun naman yung mga ng test po ng buhay. Dapat doon sa pagkatapos nito ay
mayroon po tayong lesson or lessons doon sa mga test ng buhay po natin. Sabi ko nga po, magkaiba ang test sa eskwela kumpara sa test po ng buhay sapagkat sa test natin, sa buhay, nauuna po yung test bago lesson. Sa eskwelahan, lesson bago test. But the important thing is, in life, ay meron po tayong lesson. Po. Pero meron pong sinasabi ang Biblia na hindi kailangan na tayo po ay matuto in the hard way. Na kung minsan, bago natin kasi matutunan ang isang prinsipyo sa buhay, ay kailangan muna nating maranasan. And we learn the hard way. Kung minsan ganun po tayo. Pero sinasabi po ng salita ng Diyos na there are life lessons that were written for us in order for us not to experience the pain. Kasi nagtuturo ang salita ng Diyos na ito ay naisulat na upang tayo po ay matuto. Sa Romans 15 verse 4, ang sabi po, for everything written, or everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Ano daw po? Everything that was written in the past was written to teach us. So yung mga lessons po ng buhay, hindi naman kailangan nating matutunan in the hard way. But there are, in the Word of God, nandyan na po, tinuturo niya para hindi natin maranasan ang kapighatian o ang pagkatalo sapagkat sinasabi na po yan ang salita ng Diyos. Kung ano ang dapat nating gawin. Kung paano ang kaligtasan, kung paano tayo mamuhay na mayroong pagtatagumpay. Ano po? Test will always be a part of our lives. They will always be a part of our lives. Kahit anong stage po ng buhay natin, kahit na anong edad po tayo, ano po, marahil nung tayo ay bata pa, meron tayong mga problema na para bang sa iba ay trivial lang, pero malaking problema para sa atin. Habang tayo po ay nagkakaedad, nagmamature, ano po, yung level ng ating mga problema ay bumibigat. Hindi tayo nawawalan. Hanggang sa tayo po ay kunin na ni Lord. Test will always be a part of our lives. Tingnan po ninyo, ang buhay po ni Abraham. Ano po? Believers who were before us, ay sila po ay tinest ang kanilang pananampalataya. Si Abraham, tinawag po siya ng Diyos. Doon po sa land of Ur, ang sabi ng Panginoon, alis ka dyan, punta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. At siya po ay sumunod sa bagamat iyon po ay isang malaking test sa kanya sapagkat siya ay established doon sa kanyang lugar. Nandun yung mga kamag-anak niya. Ano po? Magtutulungan sila within that community. Tapos tinawag siya ng Panginoon into a place na hindi po niya alam. Into a place na hindi pa sinabi ng Panginoon. Malalaman lamang niya kapag siya ay humakbang doon sa kanyang pananampalataya, sumunod ayon sa kung anong sinasabi ng Diyos sa kanya. Test. Nagkaroon din po siya ng test of faith. Yung mga iba, nabigo po siya. Yung time na ang kanyang asawa ay pupunta sila sa isang lugar na naiisip niya, very dangerous yung lugar. Pagkatapos, merong iniisip niya dahil napakaganda ng kanyang asawa, napaka-sexy ni Rebecca. Rebecca ang asawa niya, no? Sarah. Si Rebecca, si Isaac. Napakaganda. Tapos, ang sabi niya, pupunta sila sa isang lugar, nakalimutan ko lang po yung pangalan ng hari.
Ang sabi niya, pag tayo papasok dito sa bayan na ito, huwag mong sasabihin na asawa kita. Sabihin mo, kapatid kita. Oh. Alam po ninyo, kung hindi lamang biyaya ng Diyos at awa ng Diyos, kung hindi lamang po pag-iingat ng Diyos kay Sarah at doon sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham, ay mawawala yung asawa niya sa kanya. Nung nakuha na po ng hari, pinapunta si Sarah doon sa hari, nagkaroon ng sakit yung mga nandun sa palasyo. Tapos pinatawag si Abraham. Bakit hindi niya sinabi yung totoo? Nabasa niyo na po 'yan? Test. Ang mabigat doon sa kanyang test ay yung nung siya ay pinangakuan ng Diyos. Ano po? Na napakatagal bago nangyari. Mga 24 years. Yung pang 25th year, nagkaroon ng katugunan. Yung pangako ng Diyos, mabigat po yung maghintay ng 25 years para magkaroon ng fulfillment yung pangako ng Diyos sa kanya. Meron pa, nung nandyan na po ang pinangako ng Diyos, nung mga teenager na, binatilyo na ang pangako ng Diyos na si Isaac, sinabi ng Diyos sa kanya, punta ka sa isang bundok na kung saan ituturo ko sa iyo. Dalhin mo ang iyong anak na si Isaac, doon i-sacrifice mo siya. Test. May mga test na, yun, napakaganda sapagkat siya po ay pumasa doon sa ultimate test na yun. Praise the Lord. Si Job, hindi ba po nagkaroon ng test si Job? Test ng kanyang pananampalataya? Naubos siya. Lahat po ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang mga anak, lahat na meron siya, kinuha, naalis sa kanya. Pero dineklara po niya, ang sabi niya, the Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord God. Faith. Test of faith. Tapos si Job, nung pong siya po ay nawala lahat sa kanya, ang sabi po ng kalaban sa Diyos, sabi ni Satanas sa Diyos, healthy pa siya eh. Malakas pa siya. Subukan mong kunin yung kanyang kalusugan. Nagkaroon po siya ng karamdaman. Ano po? Boils all over his body. Ano po? Mga bukol. Ano po? All over his body. Test. But these men, after their test of faith, they emerged victorious. Amen. Alam natin ang kanilang istorya. Ano po? Si Abraham, ang sabi po ay, yan yung ating ama ng ating pananampalataya. Ano po? At kung ano ang pinangako kay Abraham, siya yung ipinangako sa atin, ayon po sa sinasabi ng Galatia. Ano po? They emerged victorious and all the more trusted the Lord. Si Jesus. Tinempt din. Nagkaroon din ng test. He was tested dito po sa Matthew chapter 4. Ano po? Makikita natin na meron siyang test at makikita natin, kung sa NIV po ang inyong ginamit dyan, binigyan po ng pamagat. Jesus is tested in the wilderness. The Lord Jesus was tested and tempted. Pero sinasabi po ng Hebrews chapter 4 verse 15, for He faced all the testings we do. Kung ano yung mga testings na kinakaharap natin ngayon, kinaharap din po ng Panginoon. Yung temptations na kinakaharap natin, kinaharap din po ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? For He faced all the testings that we do, yet He did not sin. Hebrews 4:15.
At makikita po natin sa istorya dito sa Matthew chapter 4, He overcame testing, but He did not give in to sin. He did not give in to temptation. And He is our example of overcoming trials and temptations in life. Amen. Jesus was tempted by the devil and emerged victorious. At ang tagumpay na ito na kay Kristo, itong tagumpay na ito na nasa Kanya noon pa man, from all eternity, kahit po nung nakaraan, ngayong present, and in the future, yung tagumpay na nasa Panginoong ito ay ibinibigay po niya sa atin. Sa 1 Corinthians 15:57, ang sabi po, but thanks be to God, pasalamatan natin ang Diyos. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Maliwanag po, no? Ang tagumpay na ito ay kay Kristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at ang tagumpay na ito ay ibinibigay po niya sa atin. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ngayon ang tanong, paano po tayo mananatiling matagumpay at paano tayo magiging matagumpay sa lahat ng test at temptations ng buhay na ito? Titingnan po natin ang Matthew chapter 4. Meron pa pong marami dyan na pwede nating i-quote. We will just focus on Matthew chapter 4 na kung saan ang Panginoong Yesus mismo ang siyang nagsabi. Ang sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Paano tayo magtatagumpay? Si Jesus kasi nagtagumpay po dito. Paano tayo magtatagumpay? Live on God's word. We shall not live on bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Saan po kinote ni Jesus yan? Alam po ninyo, hindi po natin pwedeng i-discard ang Old Testament. Kasi si Jesus Christ nag-quote po dyan. Hindi po pwedeng New Testament lang. Mayroon po mga katuruan, nakikita ninyo sa internet. Dinidiscard po ito. Kahit parang hindi mo parang kung wala kang hindi mo pag-aralan, parang wala kang malay, ganon yung pinipresent po nila. Huwag po nating paniwalaan, hindi po natin pinaniniwalaan yung ganon. Ang Word of God po, ang Old Testament at saka yung New Testament. Kasi si Jesus nag-quote po dyan. Matthew chapter 4, sabi niya, it is written. Saan siya nag-quote? Nag-quote po siya sa Old Testament. Makikita po natin yan sa Deuteronomy 8:3. Tingnan po natin. Deuteronomy 8:3. Kinote niya ni Jesus po yan. Kung meron po kayong mga Biblia, ay mas maganda kung titingnan po ninyo. Baka kasi iba naman ang binabasa ko. Okay, ang sabi po ni Paul, lang po ito, paalala. Ang sabi po ni Paul, kung meron mang anghel, o kaya kahit siya, mangangaral ng ibang katuruan, maliban doon sa naituro po niya, ang sabi niya, let him be cursed. Huwag niyo siyang paniniwalaan. Sabi niya, kahit anghel pa yan sa langit. Kahit meron pong anghel sa langit, magsasalita ngayon dito. Magsasalita siya na hindi siya match dito po sa Biblia po natin. Huwag nating paniniwalaan. Ayon po kay Paul. Okay. Lang po yun? Parang, lang ako ng konti. Magpapaalala lang po. Ngayon, kung si Paul sinabi po niya yun, sasabihin ko rin. Dito po, pag mayroong may papangaral, maliban dun sa nandito po sa Biblia, ay wag po nating paniwalaan. Deuteronomy 8:3. Ito po ang kinote ni Jesus nung kinote po niya yung Matthew chapter 4. Kasi sabi niya, it is written. Nakasulat yan. Saan? Sa Old Testament. 8:3. Deuteronomy. He humbled you, causing you to hunger,
and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors have known or had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Kinote po niya sa Deuteronomy 8:3. Sinabi ni Jesus that we do not live on bread alone. Okay, ang bread po, it is needed for our daily sustenance. Ibig sabihin, yung kinakain natin, no po, bread. Ito yung kinakain po nila noon. Meron kayang bigas sa nung panahon ni Jesus? Meron po kaya? Parang wala naman. Kahit ngayon, meron bang palay doon? Ang palay yata sa tropical, kagaya natin, sa China, sa mga bansa na tropical. Mayroon bang palay sa Middle East? Parang wala naman, So ito po ang kanilang galing po sa wheat ito, mare. O yung mga mga kalahi po ng palay na kung saan pwede po nilang gawing harina tapos they will bake bread. Kailangan po ang bread for the daily sustenance of the body. Kung matatandaan po ninyo, ang Panginoong Yesus, nagturo din po siya dun sa Lord's Prayer. Ang sabi niya, Lord, this is how you should pray. Ang part po doon ay, ang sabi niya, give us today our daily bread. Daily bread. Okay. The Lord taught us to ask God for our daily bread. Ngayon, kung babalikan po natin yung kinote niya sa Deuteronomy chapter 8, makikita natin that the Lord has provided for the Israelites ng kanilang pagkain for 40 years. Imaginein mo po yon. Kung ilalagay natin ang ating kalagayan po doon, ang ating kaisipan doon, ang ating sarili doon sa nung ilang taon po sila sa disyerto, how can they live in such a long period of time na 40 years na wala po silang mga factory. Hindi naman sila nagtatanim doon. Hindi naman masustain kung meron po silang kung gusto po nilang kumain ng karne. Paano sila masusustain po doon sa loob ng isang generation, 40 years? Kung hindi nag-provide ang Panginoon. Noong pong, kailan po ba yung lumubog yung Maynila? Maraming parte sa Maynila. Si Sheikh, kasali doon siya, yung lugar nila, kasali siya doon sa mga lumubog, ang lugar. Sabi niya, nakikita niya hanggang dito, buti mataas yung lugar po nila. Pero doon sa daan po, MacArthur ba yan? Yung MacArthur doon. Hanggang dito, nakikita po niya. Ang problema, just to give emphasis, doon po sa pagkain. Gabi na, hindi pa siya nakakakain. Kasi walang kuryente, hindi siya makapagluto. Sarado yung mga tindahan. Buti, may nagmagandang loob sa kanya. Nabigyan siya ng kanin. Hindi masusustain. Ang Israel, they were 2.5 million people, more or less. Paano nila masustain yung ganon? Karami na tao, pagkatapos, wala naman silang mga factory ng pagkain, hindi naman sila nakapagtatanim. Ang sabi po ng Biblia ay mayroong ipinadala ang Diyos. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna. The Lord fed them with manna every day for 40 years. At kailan po nahinto yon? Kailan nahinto?
Nahinto lamang po yon nung sila ay pumasok na sa promised land. Imagine mo naman yun. Hihinto pag nandun sila sa promised land. Kasi nung nandun sila sa promised land, magkapagtatanim na sila ng mga ubas, makapag-aalaga na sila ng mga tupa. The Lord has provided for the Israelites bread from heaven during their 40-year stay in the desert. But in the desert, they were tested. Ano po? God taught them, tinuruan po sila ng Diyos that higit po dun sa mga material na bagay o higit po dun sa kinakain ng mga Israelites na ito. Yung provision, higit po dun sa provision nila ng kanilang physical at material ay kailangan nila ang salita ng Diyos. Yes, they were provided with manna from heaven. Every day, ala pong palya ita. At in kesan tinga na po nito, po, yung pong kung sila ay magpapasobra ng higit po doon sa kanilang kailangan sa araw na iyon, kinabukasan pag may sobra, masisira. Mabaho at parang inaamag at mayroong mga uod. Pero ang kagandahan po, yung doon sa 6th day, kailangan silang kumuha ng sobra para doon sa Sabbath day na magpapahinga sila. At sa bawat Sabbath po, bawat araw ng kanilang pagsamba ay hindi po nasisira iyon. It's still fresh as yung parang yan ay parang kagagaling lang ng langit. Ano po ang tinuro ng Diyos? That more than the physical and material provision, they need the Word of God. They need the guidance of the Lord. Kaya sabi ni Jesus, man shall not live on bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Tingnan po natin ang kalagayan po nila. Ang kalagayan po nila noon, nung sila ay nasa disyerto ay, they were covered by a pillar of cloud by day. And they were covered by a pillar of fire by night. At yun ang nag-guide po sa kanila. Ano po, ginaguide sila ng Panginoon kung aalis na ba sila o mag-i-stay sila. Basahin po ninyo ang Biblia, kapag yun pong pillar of fire ay tataas, ibig sabihin, kailangan silang umalis doon. Palipat-lipat po sila ng lugar. Hindi lamang po sila isang lugar doon po sa disyerto. Ano po? They were tested there. Ano po? Guidance ng Panginoon. Kailangan nilang guidance ng Panginoon. And in the desert were given yung pong commandments of the Lord. The 10 Commandments, yun yung naka-emphasize. Pero hindi lamang po 10 Commandments yan. Napakarami pong commandments na kanila pong kailangang sundin. Ano po, imagine po ninyo yung kalagayan po nila, no? They were 2.5 million. Ano po, paano magbibigay ng command si Moses? Sa ganung karaming tao, kapag sila po ay aalis sa isang lugar, patungo sa isang lugar na sasabihin ng Panginoon, punta tayo doon. Mayroon na pong ginawa, mayroon silang mga sindulat kung paano o utos kung paano ang gagawin po nila. Kung sinong mauna, sinong pangalawa, pangatlo, pagkatapos anong susunod. Nandun po sa salita ng Diyos. Ano po, ito nabigay ko na rin po noon. Kung halimbawa magkaroon ng outbreak ng karamdaman, halimbawa po, ating may usuing masakit at tiyan, magkaroon lang ng LBM, 2.5 million people. Nagkaroon ng halimbawa ng outbreak ng karamdaman. Hindi ba sila mauubos doon? Lapit-lapit lamang sila. Paano po yung nila, yung sa dumi? Paano 'yon? Paano po yung cleanliness? Alam po ba niyo nandiyan, sinulat po yan? Sa Leviticus. Para hindi magkaroon ng outbreak ng karamdaman. Paano sila magiging malinis? The commandments were given in Mount Sinai.
Nang ibig sabihin po na hindi lamang po pagkain ang binigay ng Diyos during that time, kundi ang Diyos, higit po doon sa pagkain, provision sa araw-araw, ibinigay ng Diyos kung ano po ang gagawin nila at patungkol sa kanilang spiritual na buhay. Amen. Because man is not only physical, but is spiritual. He needed the Word of God. We need the Word of God. Man, we will live on every word that comes from the mouth of God. Yan ang ating magiging guide. Yan yung ating magiging sustenance ng ating mga kaluluwa. Yung ating mga spiritual sustenance. We need the Word of God for our spiritual food to sustain us in our spiritual journey. Mahaba pa po ang journey natin. Kung hindi pa tayo kukunin ng Lord. And there is always that danger na tayo po ay baka kung hindi tayo manangan sa salita ng Diyos, kung pababayaan natin ang ating spiritual life, there is that tendency na tayo ay mawala sa Kanyang presensya. At ayon po dito, we need more than the physical and material to truly live. We need more than that. Physical and the material. We need the Word of God. Amen. We need the Word of God upang malaman natin kung paano natin ma-please ang Panginoon. Ang sabi ni Jesus sa John, isa po doon sa kanyang mga I am. Kasi sabi ng Old Testament, doon sa Exodus, sabi ni Moses, ano po ang pangalan na sasabihin ko po sa kanila? Ano po ang pangalan ninyo? Parang tinatanong niya. Ano sabi ni Yahweh? Ano po sabi Yahweh? Ang Yahweh po ay hindi po siya darkness. Hindi po darkness. Ang Yahweh. Ang sabi niya, I am what I am, Yahweh. Yung I am, ang pangalan ko ay I am, Yahweh po yun. Alam po ba niyo si Jesus Christ, 7 beses nagsabi po siya ng I am. I am the light of the world. I am the good shepherd. I am the bread of life. I am the gate. 7 po yun. I am. Sabi ni Jesus, bigyan lang po ng emphasis ngayon, yung bread of life. I am the bread of life. And the bread of life, yung ating spiritual food, the bread from heaven, Jesus, bread of life gives meaning and satisfaction to our lives. Spiritual. Then Jesus declared, reading from John 6:35, and Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, satisfaction, and whoever believes in me will never be thirsty. We do not live on bread alone. We do not, but we live on every word that comes from the mouth of God. Ito pong salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng meaning and satisfaction in our lives. We need to live by the Word of God to truly live. Nagsusustain. Tayo po kumakain, nabubuhay, pero upang tayo po ay mabuhay, magpatuloy, buhay ang ating spiritual life, kailangan natin ang bread of life, Jesus. Ang Word of God. Si Jesus din po yan. Sabi ng John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In John chapter 1:14, and the Word became flesh. We need to live by the Word of God to truly live. Ang sabi ni Jesus, for us to be victorious,
We do not live on bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Ituloy po natin. Then the devil took him to the holy city and had him stand to the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Nagko-quote din si Satanas. Jesus answered him, it is also written. Dapat alam natin ang salita ng Diyos at tamang interpretation at tamang application. It is also written, do not put the Lord your God to the test. Saan nanggaling yan? Kinote din na naman po yan ni Jesus po. Saan? Sa Deuteronomy 6:16. Tingnan po natin. Do not put the Lord your God to the test. Ay, kaya lang, hanggang doon lang. Pero meron ka siyang kasunod, tama? Ang verse, ang sabi po, as you did at Masa. Ngayon, magtatanong ka, ay, naning Masa? No karnyini. Linawe kay po, ing Masa, mataan tinjan taya po yan, anyang kinote na yun. Kasi sabi na, do not put the Lord your God to test as you did in Masa. Nung ginawa po nila sa Masa. Yan po ay nasa Exodus 17. Yan natin. Sa Exodus 17, ano po? Maikli lamang po yan. Babasahin ko po yung 1 to 7. Exodus 17, 1 to 7. Para mas mabigyan po natin ng emphasis ito. Verse 1. The whole Israelite community set out from the desert of Sin. So, manggagaling sila sa desert of Sin. Traveling, ang pangalan po ng disyerto ay Sin. Ano po? Traveling from place to place as the Lord commanded. So, yung sinasabi ko po kanina, lipat-lipat sila ng lugar. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. Parati po nilang problema ang tubig. Kung matatandaan po ninyo, 3 days po before after sila po lumabas ng Egypt, nagkaroon sila ng problema. At napunta sila doon sa kung ang lugar po ay merong ilog, na pinangalanan po nilang Mara. At ang ibig sabihin po ng Mara, bitter. Hindi nila mainom. So, iba pa po ito. So, nung magkampo sila sa desert ng Sin, napunta sila sa Rephidim, kaya lang walang tubig. Verse 2, pakinggan po natin. So they quarreled with Moses and said, give us water to drink. Tanong, reasonable po ba sila? Are they being reasonable? Humihingi po sila ng tubig kay Moses. Ano po? Ang sabi ay, give us water to drink. Hindi kaya po ito ina-address nila kay Moses para sabihin niya sa God, sa Diyos. Kasi si Moses, siyang leader, maliban po doon, anong magagawa po ni Moses para doon sa tubig? Pinipilit siya. Give us water to drink. It's as if they are commanding. Moses replied, why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test? But the people were thirsty for water there, and they grumbled against Moses. Yung grumbling. Ano po kasing grumbling? Itang bulong-bulungan.
Bulong-bulongan la, para bang kanita na ano, magkain na lang, magpaplano ng masama. Ano pa? They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" Parati po nilang sinasabi yon. Hindi sila makapagpasalamat ng Diyos. Inalis po sila doon sa slavery, doon sa Egypt. Nung nandun po sila, araw-gabi, umiiyak sila sa Diyos. Doon po, sana sila ay palayain ng Diyos sa kanilang pagiging slaves. Nung nandun na po sila, nung sila po ay niligtas na ng Diyos po doon, sabi nila, bakit mo kami nilabas sa Egypt para mamatay kami dito, ang aming mga anak, maging yung aming mga livestock. Parating na po sabihan, mapangyan mo na kileko ka rin. Mga matekekeni, ken danop ang popaking thirst. Verse 4, Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They are almost ready to stone me." Yung grumbling nila, ang plano po nila, patayin na si Moses. The Lord answered Moses, "Go out in front of the people, take with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. I will stand there before you by the rock of Horeb. Strike the rock." Alam po ninyo, ang Corinthians, sinabi niya, who is the rock? Christ. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink. So Moses did this in the sight of the elders of Israel, and he called the place Massa, verse 7, and Meribah, because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" So ang Massa po, ang ibig sabihin ay testing. Ang Meribah naman ay quarrel. Tinawag po yung lugar na yon na dati ang pangalan niya ay Rephidim. Tapos, nung mangyari po yon, tinawag na Massa. Testing. Ano po? The Lord Jesus quoted this in scriptures in Deuteronomy, at nung binanggit po ang Massa, yan po yung context niyan. We can see the word Massa, and the meaning of the word Massa is testing. The Israelites complained to the Lord. At pagkatapos, is the Lord among us or not? They demanded water from Moses. Nag-argue po sila at hindi po natapos sa isang argumento. They continue to argue with Moses. And they were ready to stone him. Ano pong makikita natin dito? Hindi po ba nila alam, hindi ba nila maalala na ang Diyos, after 3 days na silang lumabas sa Egypt, and they encounter a river, may nakita they have seen a river na mapait, and the Lord God, through Moses, ay sabi ng Diyos sa kanya, "Iatsa mo ang iyong tungkod doon sa tubig." Nung inatsa po ni Moses ang kanyang tungkod sa tubig, yung bitter ay naging sweet. Higit pa sa yung pinakamasarap na mineral water. O higit pa doon. Naging malinis, naging sweet yung tubig. Na-purified po yung tubig. Hindi kaya nila naalala yon? Ano pong pinapakita nito? Yung test nila sa Panginoon. They did not trust and obey the Lord. It's as if they are saying, "Lord, kung hindi mo ito gagawin para sa amin, babalik kami sa Egypt." Hindi ba't parati po nilang sinasabi yun? Sabi po nila, pati sa mana, nagko-complain sila. Araw-araw, merong mana, araw-araw, merong sinakain. Hindi man nila ma-appreciate ang Panginoon doon sa araw-araw na provision ng Panginoon sa kanila.
Ang sabi po nila, mabuti pa sa Egypt. Mayroon kaming kinakain. Nakakakain kami ng karne. Dito, parating mana. Pakainin mo naman kami ng karne, Lord. Peka na anong karne ng Lord. Pera tangana la rin marakala pugo. Usula pa mo ngayon rin pugo. Kimbambanda. Marakal pong pugo. Ang gakini, ang gakining tud datay. Sabihan na yung Bible, ne po. Ang gakining tud, din tangla dumating yung mga ay, kinain po nila, karne ng pugo. Balo yun po, sinawala, may complain la ka rin pugo. Ing pangisnawara, amoy pugo. Pawas, pugo. The Lord provided for them. But the point here is, what makanyan ne po? Parang, pag hindi nila makuha ang gusto nila sa Panginoon, magbalik, mo na kailan ko kay Egypt, makanyam mo pala. Appreciating karelang freedom. Appreciating goodness na ng Lord karela. Alam po ninyo, may mga times ang Diyos, nag-judge sila in such a horrible way. Yung talagang hindi naman. Yung sinabi ni Moses, ano po yung kay Korah's rebellion, alam po niyo yun? Lumalaban sila, nagre-rebelde sila kay Moses. Pagkatapos, ano po, ang sabi ng nag-utos ng Panginoon, o bukas, mikita mo. Tapos ang sabi niya, yung lahat ng susunod kay Korah dyan, yung lahat ng susunod kay Moses dito. Titingnan natin, na ang sabi ni Moses, kung kayo ay mamamatay ng natural death, ibig sabihin, wala sa amin ang Panginoon. Ano pong nangyari? Pagkasabi nun, bumuka po yung lupa. Bumuka, nagsara. Kinain lahat nung mga nandun po sa pagre-rebelde po ni Korah. Do not put the Lord your God to the test. It's as if they are always saying, if you will not do this for us, we will go back to Egypt. They have tested the Lord by saying, is the Lord here with us? Kaya betaya ba ang Diyos? Is He for us? Nakasulat po yun sa 17:7 ng Exodus. And he called the place Massa and Meribah because the Israelites quarreled and because they tested the Lord saying, is the Lord among us? Alayo maning Lord eh. Ano po magiging ano po natin dito? The Lord is, kailan natitest ang Panginoon? Kailan tinitest ng tao ang Panginoon? The Lord is put to the test when a person demands from God, nagde-demand sa Panginoon to do something. Lord, gawin mo para sa akin to. Lord, gawa ka ng miracle. Lord, ang sabi po dito, provide water. They are demanding. At doon po sa pagdemand nila, kapag hindi yan mabigay, they threaten to withdraw their faith in Him if the demand is not granted. Tanong po, kung minsan hindi kaya tayo ganyan, we are demanding from God in our hearts. We demand something. Pagkatapos po ay naisip natin, kapag hindi binigay ito ng Panginoon, parang pinipilit natin. Pag hindi binigay, parang nagpaplano tayong hindi na tayo mananampalataya sa Kanya.
Do not put the Lord your God to the test. Let us learn to trust. Pagtiwalaan natin ang Diyos. Ano po? Mabuti po ang Diyos. Ano man ang pwedeng, alam po ninyo, ultimately, we will have a good place. Ultimately, we'll experience the goodness of God. Praise God. Pero kahit po dito, dito po sa mundo, pwede nating maranasan ang goodness ng Diyos. Because God is a good God. John chapter 10, verse 10. Ano po? I have come that they might have life and have it abundantly. Let us learn to trust God even when we are in severe testings and trials. Ang pagtiwalaan po natin ang Panginoon. Ano po? Hindi yung parang tinetest natin siya. Do not put the Lord your God to the test. Let us learn to trust Him even in severe testings and trials, even in direst situation. Kahit na mahirap po, magtiwala tayo sa Panginoon. He has His best intention for all of us. Amen. Amen po ba doon? Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Ha? Eko po ba? Ano yung isip ng Satan Ken? Hindi po. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Third point po natin, for a victorious or overcoming test, worship and serve the Lord. Ano po? Sinabi po yan sa Deuteronomy chapter 6, verse 10. Kinote po ni Jesus. (6:13). Fear the Lord your God and serve Him only, and take your oaths in His name. Serve Him only. Parang meron akong narinig, isang pastor, sa internet din, nangaral, sabi niya, hindi nagkukuman daw ang Panginoon na paglingkuran siya. Ito nga, paalala po ulit, ano po, magbasa tayo ng Biblia, mag-aral po tayo. Ano po, pag meron tayong narinig, ay, na parang spectacular. Ano po, tingnan po natin sa Biblia natin. Ano po, worship and serve the Lord. Ang Panginoon should be first and foremost in our lives. Ang pagsamba po ay inuuna natin ng Panginoon. Ang pagsamba ay ang sinasabi po, paano ba natin pinipicture ang worship? Kapag halimbawa, paano natin pinipicture ang worship? Paano natin pinipicture ang sarili natin nag-worship? Worship is pictured as yung pong prostrated. Ito pong makasakab. Yung lupa mo, yung mukha mo nandiyan sa floor, ano po, prostrated. Hindi po prostrate, ano po, prostrated. Prostrated. Tapos makasakab ka, yung lupa mo, chicken. We imagine that, ano po, ano ba yung worship? Worship is pictured as bowing down, kneeling down. Ano po? Kailangan po natin gawin yon. Ano po? When there are times na tayo po ay sa ating devotion, sa ating mga bahay, ay
mayroong conviction tayo na we kneel down. Ano po? Meron tayong conviction na tayo po ay naka-prostrate. Ano po? Sumasamba sa Diyos. Yun yung mga pictures na tayo po ay sumasamba or bowing down. Ano po? Iba-iba. Marahil iba yung ano natin sa sarili natin. But yung iba naman, nakataas yung kamay, nakapakit. It's okay. Pero yung talagang meaning po niyan ay prostrated, bow down, kneel down. Ang term po niyan ay proskuneo, ibig sabihin yung kissing of the hands. Ano po, kissing of the hands. Pwede po natin gawin ng mga yan. Ano po, pagbibigay ng galang sa Diyos. Pwede po natin gawin ito. We should do this. But more than the physical actions, yung prostrating, bowing down, and kneeling down, more than the physical actions, physical form ng worship po natin, it should be the attitude of our hearts towards God. Ang puso ba natin ay naka-prostrated sa Panginoon? Ang puso ba natin ay bowed down before the Lord? Ang puso ba natin ay kneel down before the Lord? Nandyan ba yung malalim na paggalang sa Diyos, sa ating pagsamba, sa ating pananalangin? Salamat po sa Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ano po, nung siya po ay pinako sa krus, ano po, siya po ay binigay niya ang buhay para sa atin. Yung pong kortina na naghihiwalay doon sa presensya ng Diyos, yun po ay nasira, magbuhat po sa itaas hanggang po sa ilalim. At yan po ay nabuksan. Ibig sabihin na po, sino man ang mayroong nasa na sumamba, pumunta doon sa presensya ng Panginoon, welcome ng Panginoon. Hindi lang po high priest yung pwedeng pumasok doon sa presensya ng Panginoon ngayon. Pero hindi po ibig sabihin na dapat hindi tayo gumalang doon sa presensya ng Panginoon. Dapat nandun yung paggalang natin sa pagpunta natin sa presensya ng Panginoon. That should be the attitude of our hearts. Our heart should be bowed down. Our heart should be prostrated to God. Ano po? Dapat nandun po yung pagrespeto, yung malalim na pagrespeto, yung reverence for the Lord. Amen. Sa ating mga pagsamba, ibigay po natin yung the best natin. Ano po? Sa ating pag-awit, sa ating pananalangin, dapat nandun yung malalim na paggalang natin sa Diyos. At kasama po sa ating pagsamba ay ang ating paglilingkod. Paglingkuran natin ang Diyos. At ito po ay sinasabi ni Jesus Christ. Worship the Lord and serve Him only. Sinabi niya. Pag mayroong nagsabi, kahit sino pa, pastor, na hindi tayo dapat maglilingkod sa Diyos. Ay, mayroon po, ayan o. Worship, together with our worship, is our service. We serve God only. In this church, we serve God. Lahat gagawin natin para sa Panginoon. Tayo pinagsama-sama ng Panginoon sa isang church, ano po, pero lahat po ng ating ginagawa natin, gawin natin para kay Jesus Christ. Nagwawalis tayo dyan, gawin natin para kay Jesus. Magtatanim tayo dyan, gawin natin para kay Jesus Christ. Tutugtog tayo, gagawin natin para kay Jesus Christ. Mag-a-attend tayo, gagawin natin para sa Kanya. We serve God only. Ano po? Not for ourselves. We do not do it for ourselves. We do it for God. We do not do it for others. To impress them, we do it for Jesus Christ. Sa Deuteronomy chapter 6:13, sinabi po niyan, fear the Lord your God, serve Him only, and take your oaths in His name. Verse 14, isunod po natin. Do not follow other gods, the gods of the peoples around you. Do not follow other gods. Sabi ko po, serve Him only. Siya lang.
together with our worship, is our service. Let us not be, or let us not follow other gods. Let us not be influenced by the outside. We should influence them. Alam po ninyo, hindi ko alam kung nanood po tayo. Ako, hindi ako nanood. Nakita ko lang doon sa mga post ng mga Christians. Yung yung mga drag queens. Yung ginaya nila yung The Last Supper. We should stand on our faith. Po. Bold po sila. Bold, saan? Bold sila doon sa pag-blaspheme sa ating Panginoon. Bold sila doon sa pagmamaliit sa ating mga pananampalataya. And our stand should be, we should be bold in standing on our faith, and we should be bold in our faith in Jesus Christ. Amen. Darating at darating po yan. Sinabi po ng Biblia yan. Ang sabi po ng isang, ang dami kasing po ngayon dyan Ang sabi po ng isang mananampalataya, huwag na tayong mabibigla sa mga ganyan. Talagang gagawin nila yan. But if they are bold in doing that, we should be bold to stand in our faith, and we should be bold to share Jesus Christ. Kung tayo po mananahimik doon sa ating pananampalataya at hindi natin ibahagi si Jesus Christ, they will continue to attack na wala tayong ginagawa. And if they will continue on their attack on the Lord Jesus Christ and on our faith, we should be bold enough to stand and share Jesus Christ. Amen po ba doon? Worship the Lord. And together with our worship is our service. We serve God only. We should not follow other gods. Balikan ko lang po yung nung ang Israel ay nag-request sila ng king. Bago po ang kings ay judges, and the last of the judge was Samuel. He was a judge. He was a prophet and a priest. He was the last of the judge. Ibig sabihin, siya po ay leader ng buong Israel. Bakit siya last of the judge? Kasi pagkatapos po niya, wala na. Wala nang judge. King na. Si Saul. Siya po ang nag-anoint. Si Samuel, he anointed the first and second king of Israel. Matindi siya. Matindi. Noong ang mga Israel po ay, ang sabi nila ay, give us a king. Give us a king. Like any other nation. Hindi po nila alam ang kanilang hinihingi. Kasi ang sinabi nila, give us a king like any other nation. And they do not know yung mga kingdoms na nakapaligid po sa kanila, ang kanilang kapupuntahan ay kapahamakan. At ang kanilang mga kings, they are wicked. Sila po, ang king nila ay si God. Theocracy. Ang nag-uutos ang Diyos, inuutos si Samuel. Nagbibigay ng mensaheng ng Diyos kay Samuel. Ang sabi ng Diyos kay Samuel, huwag kang malungkot. Nalulungkot
Okay, wala naman po yung nalulungkot. Pero mararamdaman natin na malungkot siya. Kasi it's as if he was rejected by Israel. Kasi ang sinasabi po ng mga Israel, ay, hindi, bigyan mo kami ng hari. Kasi yung mga anak mo, wicked sila. So parang rejection yan para kay Samuel. Pero ang sabi ng Panginoon, bigay mo sa kanila ang kanilang hinihingi. But it is not you whom they have rejected. I am the one they have rejected. Now, the people, the kingdoms around them, they are wicked. Now, ito po ang sinabi ng 6:14 sa Deuteronomy. Do not follow other gods, the gods of the peoples around you. Yung peoples po dyan, mga tribes eh. Kaya peoples, may S, tribes. Yung mga tribo dyan, huwag mong gagayahin, huwag kang susunod sa kanila. Ibig sabihin, do not follow the practices of those around us. We have faith in God. Tayo ang dapat mag-impluensya. Hindi tayo ang susunod po. Let us stand in our faith. Do not follow the practices of those around us. Especially kung yan po ay wickedness, because their practices will blind us and dull us doon po sa mga bagay patungkol sa Diyos. Do not follow other gods. Do not follow the practices of those around us. Manangan po tayo sa Diyos, tumayo doon sa panuntunan ng Diyos. Amen. Crucial po ang ating panahon. Tayo ay Kristiyano sa panahon ngayon. Iba po ang panahon, iba yung generation. Do not delay your worship. Do not delay your service. Baka wala na po tayong panahon. Ang sabi po ng salita ng Diyos, redeeming the time. Can we redeem time? Ang sinasabi lang po niyan, mag-double time tayo in serving the Lord, in sharing Jesus Christ. Do not delay in your worship and in your service to the Lord. It is high time. It is high time to show whom we worship. It is high time to serve the Lord. At yan po ay ngayon. Ngayon na. Now na. Paglingkuran po natin ang Panginoon. We overcome trials and temptations when we live on the Word of God, when we worship and serve Him, when we fully trust Him. When we fully trust Him. Ano po? Jesus is victorious. And when Jesus is victorious, ang sabi po ng salita ng Diyos, so 1 Corinthians 15:57, binibigay po niya sa atin. Binibigay niya sa atin ang tagumpay na yan. Jesus is victorious. We will be victorious. Let's all stand po. Hallelujah. All that I am, all that I have, I lay them down before you, Lord.
regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Amen. Lord, I offer you my life. Daraon milapin, Ginoo, di kaya kaming biye. Para kaya kayo, Ginoong Diyos. Daraon mila para magkabiya kami, Ginoong Diyos, ayon keng panuntunan mo. Rin kaya kang amahan mo, Ginoong Diyos. We will live not on bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. We will continue to trust you, whatever the situation of our lives. We will not put the Lord our God to the test. We will always worship the Lord our God, and we will serve Him only. Salamat po, Ginoong Diyos. Salamat po, Ginoo, naking bawat yugto na po ning kaya kaming bihe. At imping trials and testings. Pero karing bawat yugto nga reta, managumpe kami, uling drinan mo kayang tagumpe. Uling ikay kaya kaming Diyos. Uling pagtiwala amin na rin kaya kaming bihe kaya kayo. Salamat po. Salamat po. Ginoo, din kaya kang anak, nadsyung ini, Lord, mito namin nga manong ini karela, Ginoong Diyos. Ikayong magpasikan karela, ikayong mamiyat agumpe, Ginoo. Nanuman po, Ginoong Diyos, yung kakayarapan da, trials, temptations,
manalangin kami, Ginoo. Pasiknangan mo la, dinan mo lang tagumpe. Dinan mo kaming tagumpe, Ginoong Diyos. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Thank you that you are our God and we can always trust in you for our victory. Lord God, king bawat aldo na po ni kaya kaming biye. Salamat. Di kaya kang anak na tiyong iningabak kinong Diyos. Sinamba, may papuri at parangal kaya ka. Make ramdam, Lord, in the name of Jesus Christ, Lord, pagpalan mo la, iparanas, ing biyaya ng Ginoong Jesucristo, ing lugod na ningig pa, ang popay pamakyabe na, ning banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. God bless everyone. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory.